Guwapo, makinis, mestizo, artistahin. Sigurado ako na marami sa inyo na manonood natin ngayon na nag-click ng video natin ay kilala na kung sino si Anthony Jennings. Ayan ang kanyang mga larawan. Naging laman ng mga mabibigat na cheating allegations ang lalaking ito at nang umpisahang pag-usapan kung sino siya, may mga nakikita ako ng mga kwento at detalye tungkol sa kanya na napapasabi ako bigla na, hala, ganun pala siya? Hala, yun pala yung nangyari sa buhay niya. Naku, magdi-disclaimer lang po ako ha. Kasi gusto kong sabihin na hindi ko sinusuportahan yung mga cheating na nangyayari tungkol sa lalaking ito or hindi para linisin yung kanyang imahe. Pero magpapaka-honest po ako kasi nasurpresa ako sa mga nalaman ko tungkol sa artistang ito. In fact, marami rin sa mga viewers natin yung nagsasabi sa akin na, Kuya Claro, anuhin mo yung kwento nito, i-cover mo yung kwento ni Anthony Jennings kasi masusurpresa ka sa kanya. And to be honest, nasurpresa nga ako. Na-refresh lang sa utak ko yung sinasabi nila sa atin na wala pala talaga sa itsura ang buong kwento ng isang tao. Ang kwento natin ngayong gabi ay ang No Read, No Write. The true story of Anthony Jennings. Si Anthony Michael Jennings ay ipinanganak noong November 1, 2000. That makes him 24 years old pa lang pala itong lalaking ito. Pinanganak siya sa Negros Occidental. Isa sa mga unang nalaman ko, kaya pala ganito ang itsura niya kasi Briton pala siya. Yung ama niya, taga-UK, habang yung nanay niya naman ay isang lokal sa Negros Occidental. Kaya nga lang, iniwan sila ng kanyang ama para magtrabaho sa UK para makapag-provide doon sa pamilya nila. Nakikita ko na meron mga larawan pa sila kasama yung kanyang ama. At kung makikita mo yung mga kapatid niya, mestizo rin talaga lahat. Nasa lahi talaga nila. Sa mga naglalabasang article sa internet, sinasabing lumaki daw si Anthony sa barangay Mambugasay sa Kawayan, doon nga sa Negros Occidental. Sinabi rin ni Anthony, no, alam nyo po, wala kaming kapera-pera talaga. At kadalasan, may financial problems pa kami. Hirap sila pagdating sa usapin ng pera. Dahilan ito para madalas daw, naglilipat-lipat sila ng tirahan nila. Siguro kung saan may opportunity, doon sila pumupunta. O kung sino yung mga tumutulong sa kanila, nililipatan nila. Ganon siguro ang nangyari sa buhay nila. Alam naman natin na pag mahirap ang buhay, talagang kailangan mo maging creative, 'di ba? Para sa mga opportunities, especially if may mga anak ka. Dahil na nga sa hirap ng buhay at dahil hindi na rin kaya ng ina niya, napilitan si Anthony na umalis sa paaralan. Ito yung mga isa sa mga surprising na bagay na natutunan ko. Nung grade 2 pa lang siya, umalis na siya sa school. At dahil dito nga, ni-reveal niya na no read, no write siya. This is something that's surprising sa akin kasi no, sa buong buhay ko, I think isa lang yung kilala ko na no read, no write talaga. At ito yung mga mostly talagang hindi talaga nabibigyan ng opportunity pagkabata pa lang or hindi nabigyan ng time ng magulang para turuan. And I wasn't really expecting this. Mag-aano lang tayo, no? Hahagipan lang natin kung may mga kakilala kayo na no read, no write. Tulungan ninyo. Huwag niyong isi-shame. Diba? Mas mahirap ang buhay nila kaysa sa ating lahat. Na-surprise ako ha at hindi ko in-expecto kasi gwapo siya. Diba? And this is something na hindi mo i-expect sa isang lalaki na ganito ang itsura. Sabi niya, hanggang elementary lang yung natapos ko. Siguro, pinakamataas ko na grade 2 lang. Yun na yung max ko. Sa isang interview to ha. Tapos, hindi na ako nag-aral. Lilipat na naman kami ng bahay. Never natuloy kasi sobrang daming nangyayari. Nakikita ko nga, base sa mga kwento niya na marami siyang pinagdaanan talaga. Yun na yung time na umuwi kami ng probinsya. Naging mangingisda din siya. Ang dami ko nakitang mga naging trabaho niya eh. Yung mga trabaho, alam mo, normal na manggagawa. Parang pinagdaanan niya talaga lahat. Especially, nakita ko rin parang tumutulong siya sa mga kapatid niya. Dahil dito, parang naku-curious na nga ako talaga. Paano kaya siya napasok sa mundo ng pag-aartista?
Sino yung nagpasok sa kanya? Or siya ba yung nag-risk pumunta ng ABS-CBN? Aminin na natin. Nakadepende kasi talaga sa mukha mo kung saan ka ilalagay ng mundo. Automatic na yan. Pag gwapo ka, okay. Yung mga tao na mismo yung magsasabi sa iyo na, dito ka. Pag wala ka masyadong itsura na, harsh reality of life. Hindi ako nanghuhusga po, no? Pero ganun talaga. Pag may mga mas gwapo or mas maganda sa atin, hindi na kailangan pumunta sa mga audition, pasok na. Yung ganun mga bagay ba? Anyway, dahil dyan sa mga pangyayaring ito, no, sisilipin na natin ngayon the discovery of Anthony Jennings. Ganito pala siya na-discover. Sabi ni Johnny Manahan, kilala na siya yung nagmamanage sa Star Magic, diba, for a long time. Ngayon, nasa Sparkle na siya. Pero sabi niya, ang trabaho niya, si Anthony, sa pier. Nagbubuhat siya, kargador sa tondo. Imagine mo, no, sobrang mistiso. Tapos nagbubuhat. Wala lang masama doon, pero it's something na hindi natin maaano talaga. No? Parang weird para sa atin tong ganito mga bagay kasi hindi mo talaga iisipin. Simple lang ako, tol, nangingisda lang kami ng lolo ko sa probinsya. Medyo nalito lang ata si Mr. Endo sa interview niya, kaya sinabi niya parang nagkakargador daw ako. Sabi, parang di ako yun. Pero syempre marami ng artista si Mr. Endo, so di ba? First. May mga kapatid siya, tapos siya lang ang nag-earn ng money. At na-discover pala siya sa TikTok. Hindi ko alam, no? Sinubukan ko pong hanapin kung ano tong video kung saan na-discover siya sa TikTok. Pero hindi ko mahanap. Doon siya na-discover sa TikTok. Diba? Makabago na. Sa isang interview rin ni Anthony, sinabi niya na siya ang nagturo sa sarili niya magbasa. Hanggang sa nag-i-start na siya sa mga commercial, hanggang sa pumunta na siya sa ABS-CBN. Ayan na. Ito lang yung experience nun. Just imagine, kasi itong pag-aartista or pagko-commercial, it requires a lot of reading. 'Di ba? Kasi may script ka. So, paano kaya niya na-i-push ito? Doon ako curious and to be honest, hanga ako sa kanya kung paano niya naipaglaban yun. 'Di ba? Well, alam naman natin kung ano yung sumunod na mga nangyari sa kanya. I think formality na lang din yung audition since na-discover nga siya. Siguro pinapunta na lang siya doon. Okay, ito yung bago nating talent. Feeling ko gano'n na lang din yung nangyari sa kanila. At mula nga noon ay napasok na siya sa Star Magic. Pag Star Magic ka, sure na maraming plano sa'yo, di ba? Ang ABS-CBN. Napag-alaman ko na Star Magic Circle 2019 pala siya. At kasabayan niya pala si Bel Mariano. Hindi ko rin napansin ito, pero yung unang project pala niya, na-curious ako, Hello Love Goodbye pala, which is noong 2019 pa. Sabi ko, sino siya doon? Kasama niya dito sa project na to, obviously, sina Catherine Bernardo lang naman at Alden Richards lang naman. Nung nakita ko yung pangalang Alden Richards, ay parang alam ko na kung ano yung role niya dito. Kasi, kapatid pala siya ni Alden at pareho sila mukhang mustiso, maputi, mukhang sagana sa paligo. So, parang fitting na magkapatid talaga sila ni Alden. Okay, nag-umpisa na rin. No, na nakita nila, ay, ang ganda sa camera ng rehistro nitong batang to. So, mas pinagkatiwalaan siya ng ABS-CBN. Siguro, minsan kasi mga maliliit na project na to, parang training lang para mas mahusay, mahasa, di ba? Kinast pala siya sa isang MMFF movie din. Agad-agad, di ba? Love at First Stream noong 2021. Naalala ko to, I think ito yung online na MMFF. Naging parte rin siya ng Make It With You ni Liza Soberano at Enrique Hill. Sadly, nahinto ito dahil sa COVID. Naalala ko to, yung last taping day ng Make It With You. Nakita ko si Liza at si Enrique. Yun pala yun, kasali pala siya. Kumakain sila sa isang ramen store dito sa QC. Nakita ko sila, naglalakad ako noon eh. Pero nung COVID naman, no, kahit nahinto yung project nila with Liza at Enrique, napasama siya sa house arrest of us ng Katniel. Needless to say, hindi siya pinababayaan ng ABS-CBN. Marami talagang binibigay na opportunity sa kanya. So, eto na nga tayo, the rise of Anthony Jennings. Hanggang sa kinalaunan, ginitian na siya ng kapalaran. October 16, 2023, inere na yung Can't Buy Me Love. Diyan kasama niya na si Donnie Pangilinan tsaka Bel Mariano. Ngayon, hindi ako nanonood ng mga teleserye pero nakikita ko to. May mga clips yung Netflix na nilalagay nila sa Instagram, sa Facebook,
nakikita ko yung chemistry nila. At minsan pa alam yung pag matutulog ka na lang, nakikita mo, kinikilig ako. Maganda talaga yung chemistry nila ni Maris Racal. Sadly, alam natin kung ano nangyari. Simula noon, no, lalo silang sumikat. In fact, may issue pa nga ito. Naaalala ko, maraming articles yung nasasabi na nasapawan na raw nila yung totoong bida dun sa palabas. Hindi natin kakalkalin yun, no? Pero yun yung mga usapan at the time. Hanggang sa binigyan na sila ng napakaraming proyekto. Nararamdaman ko kasi na 2025 na talaga yung year nila ni Maris Racal. Binigay sa kanila yung project with Vice Ganda sa MFFF. May bago silang action teleserye next year. At kaliwat kanan na mga endorsements. Pero bago pa siya tuluyang makalipad sa kalangitan, sumabog na nga itong napakalaking issue na alam nating lahat. Dahilan para maputol ang kanyang mga pakpak at lumagapak na naman sa lupa. Sa ngayon, nakita ko, no, tuloy pa rin naman itong mga projects na to kasi na-film na sila. Hindi naman pwedeng ipahinto dahil lang may issue siya. Pero I can say for now na matamlay ang karera niya at tahimik talaga siya. Pero sure ako na sa mga susunod na taon, makikita pa natin si Anthony Jennings. Hindi ganun-ganun lang na mawawala siya. Sa ngayon, wala pang naririnig sa mundo ng showbiz kung ano yung susunod na gagawin ni Anthony. Marami yung nagsasabi na isinasakripisyo daw siya ng ABS-CBN para masave si Maris Racal na napakatalentado rin naman talaga. Pero siguro, kayo na lang yung tatanungin ko. Para sa 1,000 Gcash giveaway natin, mag-like, subscribe at notification bell kayo. Follow nyo na rin ako sa Instagram at aking TikTok. Ito yung tanong ko. Sa tingin nyo, paka-honest kayo ha, ano ang tingin nyong mangyayari sa career ni Anthony Jennings? Maibabalik pa kaya niya ang kanyang sarili sa karera matapos ang pagkasangkot sa napakalaking iskandalo? Comment mo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang aking kwento.